Napakatinding championship ang masasaksihan natin mga kamatsas. Grabe ang fighting spirit ni Alireza Perusia at namilipit talaga si Magnus Carlsen, world number 1. Naku! The best. Tingnan natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Napakagandang championship ang ating masasaksihan ngayon. Lalo na nagpakita si Perusia ng napakatinding fighting spirit. Sa kanilang Grand Finals 1, umabot ng Armageddon, nag-2-2. Kaya dihado ng oras si Perusia, pero pag naitabla niya ito, tapos Grand Finals 2, aabot pa si Perusia. Okay? Yan ang aalamin natin. Armageddon, white si Magnus nag-D4. D5 si Perusia, C4, E6, Knight F3, Knight F6, nagkatalan. At kumapture sa C4, Bishop G2, C5, nag-Queen A4 check. Ayan, ginamitan ni Magnus ang kanyang malulupites na preparasyon dito. Queen A4 check, no? Queen C2 lang yun eh. B5, Queen C2, nag-Knight A6. At kakaiba rin ang binitawan dito ni Perusia. Rook C8, pressure sa Queen. Nag-A3 para walang timing Knight B4 at kumapture sa D4. Nakatreat ang Queen. Queen D1, syempre babawiin ang pawn. Nag-Knight C5, Knight X D4 at nag-E5. Opening pa lang, ang tapang ng linya ni Perusia. Knight F3, binalikan ni Magnus, nag-Bishop E6. Ayun, no, may atake sa B3. Oh. Kumapture Queen to Queen at nag-Knight C3. Yun nga lang mga kamatsas, no, syempre, pag Queen to Queen, ibig sabihin pa endgame na ito. Delikado ang puti, lalo na Armageddon. Knight B3, good move, Rook B1, and nag-Bishop F5. Nag-Knight X E5. Kaya naman pala, parang namartida si Magnus eh. Oh. Check. King E7, then Knight X B1. So, quality daw dito si Magnus. Pero nakikita ko dito, ipit naman ng bishop dahil sa pagkakaangat ng king. Development ang usapan. Tingnan natin. Nag-king E6, tiniret ang knight, knight D3, knight D4, threat ang bishop, threat ang pawn, yun lang. Napakabigat din nun ah. Pwersado mag-knight F4 check. King F5 and nag-bishop G2, G5, syempre para mapaalis ang knight, chumek. Harang ng pawn, balik ulit. At nag-bishop D6, Knight C3. Ang nakikita kong delikado dito, yung mga bitaw na E4 check. Oh. Nag-Rook HE8. Handa na si Perusia na ibalik yung kanyang pagka-quality up. Nag-F3. Okay. Kinapture ang Knight. Chumek muna. Ganda ng mga bitaw nila. Lupit sa King G6, capture. Knight XE2, capture, capture. And nag-G5. Knight D5 and nag-Bishop C1. Ang galing ng accuracy nila. Nakita nyo po yung palitan nila. Oh. At kung sa oras ang usapan, medyo nakahabol na si Perusia. Halos lamang pa nga ng konting segundo. Knight E3, Bishop F3, tineret ang tore, kinapture, capture, teka muna, kulong ang knight, nag-knight dito, hindi naman kulong, and H4, A6 para may depensa ang B5, nag-King F2, F6, kinapture, capture, at nag-G4, mag-G5 check, nag-King E5. So, super active ang King dito ni Perusia. King E1, Knight E4, Bishop E3, Rook C8, pupunta sa C2, Bishop D1, inagapan ang paparating na Rook C2, nag-Rook D8, ayun na, bad mo ba ng computer engine? Dapat daw po ang tira ay Knight D6. Iikot, no, papunta sa C4. Balik tayo. Nag-Rook D8, Bishop C2, Rook F8, at nag-Bishop D1 para walang pasok. Knight D6, ayun, para pupunta sa C4, pero another bad move. Dapat daw ay Knight G3 para papasok ang tore. Kapag nag-Bishop F2, magki-King F4. Papasok naman yung king. Oo nga, no? Sabay may check ng paparating. Pero nag-Knight D6 si Perusia, H5, Knight C4, Bishop C1, King D4. Another bad move. Nagkasunod-sunod na bad move ni Perusia, no? Dapat daw po ay, yun lang. Sorry mga kamatsas. Binad mo ba ni Stockfish ang sarili niyang tira? King D4 din ang tira niya. Pero may question mark. Minsan may error po computer engine sa evaluation eh.
Bishop C2, tineret ang pawn. Nag-knight to E3, threat ang bishop, threat ang pawn. Kinapture na and nag-bishop takes H7 at nag-king F4. Okay? Bishop F5 depensa. King G5, King D2 and Chumek, King C3, A5, B4. Pero tingnan nyo po evaluation bar, equal na. Kumapture, capture, Rook D6, King B3, Rook D4, Bishop E6. Ay, oo, no? Kasi in a must-win situation nga pala si Magnus. Hindi pala pwedeng itabla nga pala kasi nga Armageddon tabla. Ayan, pinilit na ni Magnus, ano? At dito po mga kamatsas, nag-resign na si Magnus. Pero tabla naman to. Pero ni-resign niya, no? Kasi lost ang nakalagay Kasi wala tabla Ang gagawin po, Bishop takes B5, kakapturin yung pawn sa H5. Mag-rook B8 na lang, capturing ng pawn, tabla na. Tabla panalo Armageddon Nadali ni Perusia sa Grand Finals 1. Tingnan natin ang kanilang match 2, Grand Finals 2, Armageddon na naman. Okay. White naman dito si Perusia in a must-win situation. Tabla lang ni Magnus, tapos na laban. Grand champion na si Magnus. Yan ang kondisyon dahil nag-1-1 sila sa 2 games ng Rapid. Matindi si Perusia, umusok sa huli, ano? Okay, tingnan natin ang ginawa ni Perusia. Nag-E4, nag-E5 si Magnus. Kita nyo po yung time, dihado si Magnus pero tabla lang kailangan. Bishop's opening ang binukas dito. D3, C6, Knight F3, D5, Bishop B3, Bishop D6, dinepensa ng pawn. At dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, paano kung capturing ng E4? Meron kasing Knight G5. May threat kagad na malupites doon sa F7, may bawi anytime sa E4, kaya hindi kinakapture ang E4. Nag-Bishop D6 lang, Knight BD2 ang agang binigay na bad move symbol kay Perusia. Dapat daw po ay capturein or simple castle. Bakit na binad mo ba nito? Okay naman. Castle, castle, Rook E8, Rook E1, Knight BD7, C3, Knight C5, Bishop C2. So parang naging typical structure ng Roy Lopez na. At nag-Bishop C7, Queen E2 para mapigilan yung paparating na Knight D3, Queen E7, B4 paalis sa Knight, Knight E6, Knight C4, tineret ang pawn, Knight F4, capture, and nag-E5, Knight to D5. Ayun, na bad move si Magnus. Pero mukhang maporma naman, maganda kasi may threat sa pawn, pero dapat daw po ay Bishop to G4. Hindi pa pwedeng capturein ang Knight kasi nakabitin. Ngayon, kung magku-Queen D3, na dito parang tipong aalis ang Knight, may capture dun sa H7, pero ka-capture lang po sa Knight. Hindi pwedeng capturein ang Knight kasi may Queen takes Rook, mamamatcha sa ilalim, so may back rank weakness ang puti, no? Ayun, at pag kinapture, capture, and Knight D5. Safe ang black dito. So, pinakita ko lang po sa inyo, pero balik tayo sa diretsong ginawa ni Magnus. Nag-H3 para walang Bishop G4. Dito naman daw ang na-miss ay Knight to D6. Bakit? Pag kinapture, Queen D3 muna. So, threatening capture, King F8, then matcha sa dulo. Ang gagawin ay, let's say, mag-G6 dito, then saka palang ka-capture sa D6. Ang laki ng lamang ng puti, no? Balik tayo. Pero H3 ginawa ni Perusia, G6 pinigilan kagad ni Magnus sa mga komplikasyon dyan. Queen D2, Bishop E6, another bad move kay Magnus. Mukhang napagod na rin si Magnus, may pressure, ano? Dapat daw po ay Rook D8 para may threatening Knight E3, discovered attack, or Knight takes B4. Ayun, pero ang ginawa, balik tayo sa Bishop E6, natumbukan ni Perusia ang napakagandang tira. Pakiguess nyo po mga kamatsas, ano sa pakiramdam nyo? Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Nag-Knight D6. Ang ganda. Rook D8. Hindi makapture-capture ng tuluyan kasi pag ganyan ang ginawa may C4. Bitin ang Knight na kapin. Talbos ang isang pyesa. Okay? Kaya nag-Rook D8 pero may C4. Very strong. Knight B6 may C5 na. Tingnan nyo po. The mighty Knight. Ang lakas ng Knight sa D6. Bishop E4, B6, Knight D4, ayun na naman, another strong target.
Bishop D7 and kinapture na Queen takes F4. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Pabor na pabor kay Fairuza. Capture, capture. And nag-Rook B8, Rook B1, capture. At nag-Rook B8, capture, capture. Nag-Knight to F3. Saan pupunta yung Knight? Pwedeng mag-Queen H6 din. Knight to G5 to attack the H7. Nag-Bishop C7, Queen B4. Ayun naman, nagbago ng plano, pupunta naman sa B7, Bishop C6 para ma-secure yung mga squares na papasukan, at nag-Knight to C8, Queen D7, and Knight takes A7. So another pawn na napingas, Bishop A4, Queen B7, pasok, threatening, C6, nag-D4, C6, Queen D8, and nag-Queen B4. Double attack na naman, nasimot ng nasimot. Knight B5 at nag-Bishop E4. Okay, teka muna mga kamatyas, may tanong ako, no? What if ang gawin ay push D3? Ka-capture lang, capture, and may Queen D6. Ayun, maliwanag, no? Mas mabilis ang gagawin ng puti kasi may C7 followed with Queen D8, then promote. Yung pawn D2 ay anytime meron namang knight na nagbabantay. Okay, yan ang laman. Balik tayo sa ginawa, Bishop E4. At nag-Knight takes C7, capture, Knight takes D4. Nawalis talaga yung mga pawns na pag-asa ni Magnus. So, pupush na dito. Nag-Queen G5, threatening Matias. Nag-F3, Queen E3 checking H1. At dito po, sumuko na si Magnus. Nako, siguradong napapailing dito ng napapailing si Magnus. Pero, tingnan nga natin kung ano ang reaction talaga ni Magnus dito. This has been just a crazy championship match. And Alireza is the patriarch. Kitang-kita po ang pagkapagod ni Magnus. Nanghihinayang siya, mga kamatyas. Alireza, he's not gonna miss anything dumb. He did it again. Magnus Carlsen has resigned. Ayun! Grabe, ang tindi. He has done the unimaginable. Halos napailing talaga dito si Fairuza, mga kamatyas. Alireza Fairuza is the champion of the Chess.com Classic. He does it grabe. Champion, mga kamatyas. Ang lupites ng pinakita ni Fairuza. 2 Armageddon. Ang tindi. Sa bagay, itong si Magnus pagod na rin kasi. Dahil kagagaling lang sa Super Bet Rapid and Blitz Champion. Ngayon, championship na naman. Napakalakas talaga ng Magnus na to. Pero this time, medyo syempre, itong si Fairuza na kondisyon at siya ang tumanggap ng $30,000 US. At ngayon po, dadako tayo ngayon sa pagsosolve ng puzzle na iniwan natin sa laro nila Gukesh and Magnus Carlsen. Ito po yun. Okay, ito ang solution. Walang labis, walang kulang. Queen B7, kakapturin, then Rook D1 check, King E6, then Queen takes C6, tapos na laban. Simple lang po ang atakihan dito. Okay? At ito naman ang panibagong puzzle natin na iiwan sa video na ito. It's why to play. Tempohan ito. Endgame calculation. Napakasarap mag-calculate dito. Bahala na po kayo mag-solve. Find the accurate way na gagawin dito ng puti. Okay? At shout out kina Chris After, Nori Espiezas, at Aladdin Jacob. Ayan, sa mga makakatama po ng solution dito sa shoutout natin. Maraming salamat sa mga naghahanap po ng ating Kamatyas merchandise. Punta lang po kayo sa Shopee link, Kamatyas Sporting Goods Shop. Pili na po kayo doon ng mga products natin. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.